Ito yung totoo tungkol sa airflow ng PC mo. Kahit gaano kaganda yung specs mo, pag mainit ang loob ng case mo, dahil bababa yung performance talaga. So ganito kasi yung nangyayari habang nagtatrabaho yung CPU and also the GPU. Natural na nagpapainit sila. Ngayon, kung walang maayos na daloy ng hangin sa loob ng case, naiipon yung init niyan. So walang makakalabas. Pag naabot na nila yung maximum na temperature nila, automatic nilang binababa yung sarili nilang clock speed. For example, yung CPU mo na nag-ooperate normally around 4.9 GHz, biglang bababa yan around 2 GHz o mas mababa pa. Now, yung GPU mo na dapat nagre-render ng mabilis, then mag-i-slow down na siya. What's the effect? Yung mga biglang mag-i-stutter yung games mo and also yung pagbagsak ng mga FPS. O biglang bumabagal ang PC mo kahit kaya naman niya before. Technically, hindi naman sira yung PC mo. Ito ay isang built-in protection para sa mga components para maiwasan ng mga permanent pinsala dun sa hardware mo. Tinatawag natin ito sa madaling salita na thermal throttling. Ang solusyon nito ay yung proper airflow. Ang prinsipyo nito ay simple lang. Ang malamig na hangin ay dapat pumapasok sa harap ng case mo at ang mainit na hangin ay dapat lumalabas yan sa likod at pataas ng PC. So, kailangan ng PC ng malinaw at tamang daloy ng hangin. Kung may harang or hindi gumagana ng maayos yung buong sistema, then magkaka-problem din. Kaya pag nag-setup ka ng fans, ilagay ang intake fan sa harap para pumasok ang malamig na hangin, then ilagay ang exhaust fan sa likod or sa taas para lumabas ang init. Siguraduhin hindi nakaharang ang cables ng mga fans. Mararamdaman mo malaking pagbabago kapag ginawa mo yung mga proper setup ng airflow. Kung hindi ka sure kung maayos ba yung proper airflow ng PC mo, well, you can comment on the comment section, then help kita on our next video.